Hello, magandang araw. Welcome back to our channel. Ako si Ginoong Reynald Yan Dimonson mula sa Bachelor ng Sekundaryang Edukasyon, Major sa Pilipino. Ngayong araw, tatalakayin natin kung ano ang wika. Yan. Ano nga ba ang wika? Ayon kay Benvenito Lombera, parang hininga ang wika. Sa bawat sandali ng buhay natin ay nariyan ito. Palatandaan ito na buhay tayo at may kakayahang umugnay sa kapwa natin gumagamit ng wika. Ayon kay Sapir noong 1921, ang wika eksklusibo para sa tao at hindi likas na pamaraan ng paghahatid ng mga ideya, emosyon, at mga gustuhan sa pamamagitan ng isang sistema ng sinadyang nilikhang mga simbolo. Ang mga simbolong ito ay naririnig at nalilikha ng tinawag ng organos ng pagsasalita. Paliwanag pa ni Sapir, ang hindi sinasadya at natural na mga sigaw o palahaw ay hindi may tuturing na wika o hindi isang komunikasyon. Ayon naman kina Block at Traeger, ang wika ay isang sistema ng arbitraryong mga simbolong pantinig o vocal symbols na kung saan ang isang pangkat ng lipunan ay nakikipagtulungan. Naiba ang kahulugan nito sa kahulugan ng wika na ibinigay ni Sapir, sapagkat ang binigyang din dito ay ang panlipunang gamit ng wika. Bumitaw rin dito ang arbitraryong katangian ng wika at malinaw na nalilimitahan ng wika sa pasalitang wika. Ayon kay Hall noong 1968, ang wika ay institusyon kung saan ang mga tao ay nakikipagkomunikasyon at nakikipag-ugnay sa bawat isa sa pamamagitan ng nakagawiang arbitraryong oral auditory na ang mga simbolo. Ang mga wika bilang institusyong pantao lamang. Mapapansing parehong pinakilala dito ang komunikasyon at pakikipag-ugnay. Katulad ni Sapir, itinuturing din ni Hall ang wika bilang institusyong pantao lamang. Ang salitang institusyon ay malinaw na nagpapahayag ng mga wikang ginagamit ng isang partikular na lipunan ay bahagi ng kultura ng lipunang gumagamit nito. Ayon kay Chomsky, noong 1957, ang bawat katutubong wika ay may tiyak na bilang ng makabuluhang tunog at may tiyak ng bilang ng mga letra sa alpabeto nito. Ang wika bilang set ng may hangganan o walang hangganan ng mga pangungusap, hindi katulad ng ibang kahulugan, ang kahulugan na ito ni Chomsky ng wika ay nagsasabing lahat ng mga katutubong wika sa pasalita man o pasulat na anyo ay masasabing wika sa kanyang kahulugan. Dumako naman tayo sa katangian ng mga wika. Ang una diyan ay ang pagiging produktibo. Ang pagiging produktibo ng wika ay batay hindi lamang sa kakayahan ng mga nagsasalita na makabuo ng mga bagong salita. Gayun din ang mga pangungusap ay maaring mapahaba ng mapahaba sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga panuring. Dalawa, hindi magkakaugnay, hiwalay o discreteness. Tumutukoy ito sa pagiging natatanging tunog na ginamit ng mga tao. Ang bawat wika ay ginagamit ng isang set ng iba't ibang mga tunog. At pangatlo, dualidad o duality. Ang wika ay may dalawang antas, ang mga unit ng mga ponema para sa pagbigkas at sa alpabeto para sa pagsulat na walang sariling mga kahulugan sa antas kung saan lumitaw ang kahulugan bilang resulta ng pagsasama-sama ng mga unit sa unang antas. Ikaapat, ang paglilipat o displacement. Nangungulahugan itong maaring mapagtagumpayan ng wika ng tao ang mga limitasyon ng oras at espasyo. Ang komunikasyon ng hayop ay disenyo para dito at ngayon lamang. At ang panglima, pagiging arbitraryo ng wika. Ito ay isa sa pangunahing katangian ng wika. Ang mga salita ay walang mga simulain at sistematikong relasyon na kung saan ano ang ibig sabihin ng mga ito. At ang panghuli, ang pagkakaiba ay isa sa pinakamahalaga at kahanga-kahangang katangian ng wika. Ang wikang ginagamit ng mga tao ay nag-iiba depende sa kung sino ang nagsasalita at ang sitwasyon kung saan sila nagsasalita. Kung naman tayo sa pinagmulan ng wika, walang nakababatid kung saan nag-umpisa ang wika. Kaya naman alamin natin kung saan ba talaga ito nagsimula. Magsimula tayo sa banal na paliwanag sa pinagmulan ng wika. At ang una diyan ay ang tradisyon ng mga Hindu. Ayon sa kanila, ang wika ay nagmula kay Sarasvati, asawa ni Brahma, na tagalikha ng Sansinukob. Sinasabing si Sarasvati ay Hindu goddess of knowledge, art, speech, wisdom, and learning. Dumako naman tayo sa teorya ng Tore ng Babel. Kung ang wika ng tao ay mula sa banal na pinanggalingan,
Walang magiging paraan sa muling pagbuo o rekonstruksyon ng orihinal ng wikang iyan, lalo kung isaalang-alang ang pagganapan sa isang lugar na tinawag na Babel. Ayon sa paniniwala ng mga Griego, inuulat ng mga manunulat na Greek na si Herodotus ang kwento ng isang paraon na pinangalan ng si Psammetichus o Psamtik na nag-eksperimento ng dalawang bagong panganak na sanggol 2,500 taon ang nakakalipas. Iniwala ng mga taga-Scotland, si King James IV ng Scotland ay nagsagawa ng isang katulad na eksperimento noong taong mga 1,500 ang mga bata ay iniulat na kusang nagsimulang nagsalita. Umano ay napatunayan dito ang hari ng kanyang paniniwala, ang Hebreo talaga ang wika ng Hardin ng Eden. Dumako naman tayo sa mga iba't ibang teorya sa pinagmulan ng wika. Una diyan ay ang teoryang bow-wow. Ginagaya ang tunog ng mga nililikha ng hayop. Halimbawa na lamang ay ang tahol ng aso. Pangalawa, teoryang dingdong. May sariling tunog na kumakatawan sa lahat ng bagay sa kapaligiran. Halimbawa nito ay ang lagitgit ng kawayan. Pangatlo, tararabom di ay. Ang wika ng tao ay nag-ugat sa mga tunog ng kanilang nilikhang sa mga ritual. Pang-apat, teoryang pupo. Nakakalikha ng tunog sanhi ng bugso ng damdamin. Halimbawa na lamang nito ay ang pagiging masiyahin o pagkalungkot. At panghuli, ang teoryang Yoheho, ang isa pang panukalang kinasasangkutan ng mga natural na tunog. Dito naman tayo sa genetic na paliwanag ng pinagmulan ng wika. Ang mga supling ng tao ay pinanganak na may isang espesyal na kakayahan para sa wika. Ito ay mga likas, walang ibang nilalang ng may taglay nito. At hindi ito nakatali sa isang tiyak na variety ng wika. Ang tanong ng mga scholar, posible bang ang kapasidad ng wikang ito ay genetically hardwired sa tao na pagkasilang nito? At ang panghuli diyan ay ang teorya ng innateness. Bilang isang solusyon sa palaisipan kung paano nag-umpisa ang wika, ang teorya ng innateness na ito ay tila nagtuturo sa isang bagay sa genetika ng tao. Marahil isang mahalagang notasyon bilang paliwanag sa pinagmulan ng wika. Marahil hindi ito naging isang unti-unting pagbabago, ngunit isang bagay na nangyari sa mabilis na panahon. Walang nakakasiguro kung kailan na maaring maganap ang minungkahing pagbabago ng genetic na ito at kung paano ito mauugnay sa pisikal na pag-aangkop o adaptasyon na naunang natalakay sa module na ito. Ngayon naman, talakayin natin ang tungkulin ng wika. Ang unang tungkulin ng wika ay ang instrumental. Ginagamit ng wika ang tagapagsalita para mangyari ang maganap ang mga bagay-bagay. Ginagamit ng mga bata ang wika upang maipahayag at maipaabot nila sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Pinababayaan ng wikang pagalawin o i-manipulate ang mga tagapagsalita ang kanyang kapaligiran. Ang ikalawang tungkulin ng wika ay ang regulatory. Gamit ng wika para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. Nagagawa ng bata na mag-utos o sabihin sa iba ang gusto nilang gawin sa iba dahil sa tungkuling ito. Nangangahulugang nagagamit ito sa pagkontrol ng mga ugali o asal ng ibang tao, sitwasyon o kaganapan. Ang ikatlong tungkulin ng wika ay ang interaksyonal. Gamit ng wika upang mapanatili ang pakikipagkapwa-tao. Ginagamit ito sa pagpapanatili ng mga relasyong sosyal, katulad ng pagbati ng iba't ibang okasyon, panunukso, pagbibiro, pag-iimbita, pasasalamat, pagpapalitan ng mga kuro-kuro tungkol sa partikular na issue. Ang pang-apat na tungkulin ng wika ay ang personal. Gamit ng wika para ipahayag ang katauhan ng isang tao. Alam ng bawat isa na bahagi ng kanyang katauhan ang wika. Ang tungkuling ito ng wika ay nagpapahintulot sa mga bata na maihayag ang kanilang nararamdaman, mga palagay, at individual na identidad. At ang panglima naman ay ang heuristic. Gamit ang wika bilang kagamitan sa pagkatuto ng mga kalaman at pag-unawa. Ito ay tungkulin ng wika na kung saan nagagamit ang bata upang matamo ang kaalaman tungkol sa kapaligiran.
At ang pang-anim, imahinatibo, gamit ng wika sa pagbuo ng isang sistema ng haraya. Sa tungkulin ito ng wika, ang bata ay nakapagpabahagi ng mga kwento at biro at makagawa ng likhang isip sa kapaligiran. At ang pangpitong tungkulin ng wika ay ang representasyonal, paggamit ng mga wika sa pagpaparating ng kaalaman. Ginagamit ng wika upang maghatid ng katotohanan at impormasyon. Dito naman tayo sa akwisisyon ng una at pangalawang wika. Ang unang wika o katutubong wika ay wika na nakukuha mula sa kapanganakan hanggang sa 7 o 8 taong gulang. Tinatawag ding formative years. Natututuhan nila ang wika ng natural at walang kahirap-hirap sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga magulang na nakikipag-ugnayan sa kanila o kahit na makinig sa ibang mga bata na nakikipag-usap dito. Ang pangalawang wika naman ay maaaring maging anumang wika hangga't ito ay isang hindi inang dila o katutubong wika o sa Ingles ay mother tongue. Ang paggalawang wika ay maaaring matamo ng bata kung ito ay madalas nilang gamitin o naririnig na pakikipag-usap sa kanilang tahanan o sa kanilang komunidad. Ating pag-usapan ang monitor model ni Krashen. Hinggil sa pagtatamo ng pangalawang wika na naging batay ng isang balangkas para sa pag-unawa ng mga proseso kung paano natutuhan ang mga pangalawang wika. Mayroon tayong 5 hypothesis na nakapaloob sa teoryang ito ni Krashen. Una diyan ay ang acquisition learning hypothesis. Kapag sinabi nating acquisition learning hypothesis, ito ay nagpapakita ng kaibahan ng pagtatamo sa pagkatuto. Kapag sinabi nating pagtatamo, ito ay patungo sa katatasan. At kapag pagkatuto naman, ito ay sangkot ang mga kaalaman sa mga tungtuning pangwika. Ang pangalawa diyan ay ang natural order hypothesis. Ito ay nagpapahayag ng mga tuntuning pangwika ay natatamo sa isang huhula ang pagkakasunod-sunod. Ang pangatlo ay ang monitor hypothesis na nagbibigay ng isang paraan ng pag-iisip para sa pagtatamo ng katatasan. Pang-apat, input hypothesis. Nagpapahayag ito ng pag-unawa sa mga mensahe. Tinatawag din itong caregiver's speech. At ang panghuli ay ang affective filter hypothesis na nagpapaliwanag hinggil sa sagabal ng pag-iisip at pangdamdaming para sa ganap na pagtatamo ng wika. Paano nga ba natututuhan ang wika? Mayroon tayong iba't ibang teorya kung paano natututuhan ang wika. Nariyan ang teoryang behaviorism kung saan ang bata ay pinanganak na may kakayahan na pagkatuto at ang kanilang kilos at gawi ay maaring hubugin sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang kapaligiran. Sa teoryang ito, may isang sangay. Ito ay ang audiolingual method o ALM. Ito ay isang paraan sa pagtuturo ng wikang banyaga kung saan ang DNA ay pag-aaral ng strukturang gramatikal at phonological, lalo na sa pagsasalita at pakikinig. Ang ikalawa ay ang teoryang innatism. Ito ay nakabatay sa paniniwalang ang bata ay pinanganak na may likas na talino sa pagkatuto ng wika. At ang pangatlo ay ang teoryang cognitive na ang pagkatuto ng wika ay isang prosesong dinamiko kung saan ang nag-aaral ng wika ay palaging nangangailangang mag-isip at gawing may saysay ang bagong tanggap na impormasyon. Alamin ang pumapailalim na tuntunin at mailapat ang mga ito upang makabuo ng orihinal na pangungusap. Sa teoryang ito, meron tayong dulog na pabuod kung saan ginagabayan ng guro ang pagkatuto sa pamamagitan ng ilang tiyak na halimbawa at ipapasuri ang mga ito upang makatuklas sila ng paglalahad at dulog na pasaklaw kung saan ay nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin bago sa pagbibigay ng mga halimbawa. At ang panghuli ang teoryang makatao. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga salik na pandamdamin at emosyonal. Mayroon tayong 3 sangay sa teoryang ito. Ito ang Community Language Learning o CLL, Silent Way at Suggestipedia. Sa CLL, ang kabahala ay nababawasan dahil sa pagklase ng isang komunidad na mag-aaral na laging nag-aalalayan sa bawat sandali ng pagkaklase. Ang silent way naman ay nanghahawakan ng paniniwalang mabisa ang pagkatuto kung ipapabaya sa mga mag-aaral ang kanilang pagkatuto. At ang panghuli ay ang Suggestopedia, kung saan ang utak ng tao ay kakayahang magproseso ng malaking dami ng impormasyon kung nasa tamang kalagayan sa pagkatuto. Katulad ng halimbawa ay isang relax sa kapaligiran at ipabuhaya sa lahat ng guro maaaring maganap sa klase.
Pako naman tayo sa mga paniniwala ng ilang pilosopo sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Unahin natin ang Plato's Problem. Ang Plato's Problem ay partikular na tumutukoy sa isang pagkakataon na nagkaroon ng pakikipag-usap si Socrates, ang guro ni Plato, sa isang utusan. Nagawang ipaliwanag ng utusan ang Pythagorean theorem kahit na hindi naman na ito sa kanya ang geometry. Dito nag-ugat ang Plato's Problem kung saan nabuo ang tanong ni Plato na paano natuto ang utusan kung hindi naman ito nakatanggap ng edukasyon? Naniwala si Plato na ang tao ay may likas na kaalaman o tinatawag na innate knowledge sa Ingles. Sa teoryang ito, nagkaroon ng paniniwala si Plato na mula sa nature versus nurture. Sa ibang pilosopo ay naniniwalang na hinuhubog ang kakayahan ng tao sa pagkatuto ng wika o nurture. Si Plato naman ay naniniwalang ang bagong silang na sanggol ay mayroon ng natatanging kaalaman hinggil sa wika o nature. Ang ikalawa diyan ay ang Cartesian linguistic ni René Descartes. Ang Cartesian linguistic naman ay ang pagkatuto ng wika sa isang payak na at madali ang proseso ng pag-iisip na laging nagkaugnay sa totoong kaalaman o pangangatwiran at hindi sa emosyon o damdamin. At ang panghuli ay ang tabula rasa naman ni John Locke. Ang tabula rasa naman ay nagpapaliwanag na ang utak ng tao ay blanko at ang wika ay unti-unti lamang natututuhan ng tao habang ito ay nakikipag-ugnayan sa kanyang kapaligiran at nakikihalubilo sa mga taong kasama niya sa isang lipunan. Dito naman tayo sa mga yugto ng pagkatuto ng wika. Simulan natin sa unang yugto, ang pasumala o rondom. Sa yugtong ito, ang mga bata ay lumilikha ng mga tunog na kakailangan nila sa pagsasalita sa mga darating na araw. Karaniwan ng babbling ng mga bata ay binubuo ng magkakalapit na tunog ng katinig-patinig gaya ng ma o da. Sa ikalawang yugto, sa yugtong unitary, patuloy na lumilikha ng malilit na unit ng tunog ang mga bata na limitado sa isang pantig. Pangatlong yugto ay ang expansion at delimitasyon. Sa yugtong ito, magiging mabilis ang pagtatamo at pagkatuto ng mga salita kapag kognitibong kalinangan ng mga bata ay humantong sa punto na pagkaunawa sa mga bagay, pangyayari, at mga tiyak na pangalan ng mga ito. Magiging palatanong ang mga bata at malimit na marinig ang mga tanong na ano to, ano yan, o bakit. May dalawang klase ang ikatlong yugto. Ito ang pivot class at open class. Kapag sinabi nating pivot class, kalimitay maikli at ito ay limit nilang bagkatsin at maaring nasa una o ikalawang posisyon. At ang open class naman salitang pangyayarian. Halimbawa, pang-ukol, pangatnig, o pang-angkop. Ang ikaapat na yugto ay ang kamalayang structural. Ito'y mahalaga upang makabuo sila ng paglalahad at matuklasan nila ang huwaran at kauyusan ng pagsasalita. Habang patuloy na nagiging komplikado ang kanilang pagsasalita, nagagawa nilang magkamali dahil bumubuo sila ng sariling paglalahad na kung minsan ay hindi pinapansin ang mga ekspansyon. Ang panglimang yugto ay ang automatic. Sa yugtong ito, ang bata ay nakapagsasabi ng pangusap na may wastong pagbabaralila kaya't nagagawa na nilang maipahayag ang kanilang mga ideya at damdamin kagaya ng matandang tagapagsalita ng wika. Ang mga batang nasa yugtong ito ay may kahandaan sa pagpasok sa kindergarten. At ang panghuling yugto ay ang malikhain. Sa yugtong ito, nagagawa ng bata na mag-imbento o lumikha ng sarili ng wika. Bagamat ang panilalang gamit ng mga dati nang naririnig, nagkakaroon sila ng lakas ng loob dahil nagagawa na nilang magsalita at ginagamit ang kanilang mga kaibigan at mga tao sa paligid. Sa iba't ibang mga teorya na ating natinalakay kung saan ba nagsimula ang wika, mas pinaniniwalaan ko ang teorya ni John Locke na ang tabula rasa kung saan ang bata daw ay blanko ang utak nung ito'y ipanganak. At base na rin sa mga batang napapansin ko, ang mga bata ay walang kaalam-alam sa mga salita na kanilang gagamitin. Ngunit habang tumatagal at nakikipagkomunikasyon sila sa kanya paligid, mas nadaragdagan ito at nalalaman din nila kung kailan at saan ito gagamitin. Yan lamang sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.